Kumusta mga brad? Hindi pa man nakakarating sa Pilipinas ang Yamaha Aerox Turbo or yung pinakalitis nga po na Aerox na 2025 model, marami na agad ang nagsasabing mahina daw. Ayon nga po sa kanila, sisibakin lang daw ito ng Euro Griffin 180 na kung saan nga po isa din itong Aerox lookalike. Pero kahit nga po ganun, walang pakialam yung iba. As long as maayos naman daw siya manakbo, walang problema. Kumbaga, panalo na kayo sa pabilisan. Sa amin naman ang pagwapuhan. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, hindi pa man nakakarapag sa Pilipinas itong Aerox Turbo. Ang dami na agad negatibong komento. Kesyo mabagal naman daw, sisibakin lang daw ni ganito, sisabakin lang daw ni ganyan. In short, sayang na daw ang pera. Pero syempre yun nga po, yung komento ng mga haters. Hindi kasi sila bibila ng mama nila. So bali ngayong first quarter nga po ng 2025 or second quarter, inaasahan nga po na ilalabas na sa Pilipinas itong motor na ito, pati na rin yung NMAX. Alam naman po natin na kapag may mga motor na ilalabas sa Pilipinas, yung pinakatanong nga po ng mga tao, magkano? Or mabilis ba yan? Or di naman kaya matipid ba sa gas yan? Kasi kung hindi, walang kwenta yan. Doon na lang kami sa lookalike niya. Mura na, mabilis pa. Pero kung usapang bilis lang naman, itong bagong Aerox may ibubuga din. Kasi doon nga po sa bansang Indonesia, tinesting nga po nila ito sa Honda Click 160 or Honda Vario 160 doon sa kanila. At ang naging resulta, si Honda Click 160, hindi man lang nakaisa. Pasintabi po sa mga naka Honda Click 160. Pero yun nga po yung naging resulta. Panalo si Aerox. Pero kasi sa Indonesia ginawa yung karera, hindi sa Pilipinas. Magkakaalaman na lang yan kapag nandito na yan. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang bagong Yamaha Aerox 155 Turbo or Alpha Turbo na mayroong 155 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.6:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 15.4 horsepower at 8,000 RPM, 14.2 Nm of torque at 8,000 RPM na ayon nga po sa mga Indonesian na nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 115 kilometers per hour. Pero kapag dinala sa Pilipinas yan, panigurado o aabot ng 130 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya makarga ng 5.5 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman na po ng 40 to 45 kilometers per liter. Pero yung iba nga po claim nila 48 kilometers per liter daw. So kayo na pong bahala magsabi kung matipid ba o hindi. Kasi yung ibang mga naka-Aerox, yun talaga yung complain nila. Malakas daw sa gas. Ang suot na niyang gulong 110/80/14 sa harap at 140/70/14 naman sa likuran. Syempre parehas nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Syempre meron po itong ABS. Naka-single channel ABS lang. Pero kahit ganun nga po, at least naka-disc brake na yung sa likuran niya. Marami din kasing nagre-reklamo dyan dati. Ang kanyang seat height ay mitaas na 790mm at 145mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 130 kg, 127 kg at 124 kg. Depende nga po sa mga variant. So ang pinakamabigat nga po yung Turbo Ultimate at pinakamagaan naman yung Standard. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At speaking of ilaw nga po, nung una nga po itong lumabas, may mga nagsabi talaga na parang may pagkakawig daw sa Honda Airblade. Yung iba naman sinasabi parang may hawig din daw sa Honda Click 160. Yun nga po yung komento nila sa bagong itsura ng Aerox. Ang kanyang edge panel ito po ay naka TFT display na masasabi nga po nating finally mas gumanda na. Syempre ito din po ay naka keyless, naka smart key system na po siya. Pero yung standard naka susi pa din. Kung sa bagay maganda nga din po yung ginawa nila. Maraming pagpipilian yung mga tao. Hindi naman kasi lahat gusto yung keyless. May mga tao din po na gusto yung disusi. Kaya may choices ka talaga. At syempre hindi nga po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub.
At meron pa din itong TCS or Traction Control System na very common na nga lang po sa mga bagong motor na labas ngayon. Pero still hindi pa rin yan assurance para hindi ka sumemplang. Kailangan iba yung pag-iingat pa din. At dito, kailangan mo rin talagang mag-ingat para hindi ka mahuli ng asawa mo. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na may subtank na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre ano pa ba, meron pang isa. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala pa din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kaong Red Horse at kasya pa isang kaon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang recommended. O diba? Recommended naman pala. At regarding naman po sa kanyang presyo, ito nga po nagkakalaga ng 41,730,000 Indonesian rupiah. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 150,000 pesos. So medyo nakakaba nga lang po sa part na yon. Kasi para nga po doon sa mga hindi nakakaalam, kung ikukumpara po ang presyohan ng motor doon sa Indonesia tsaka motor dito sa Pilipinas, mas mura po yung motor sa Indonesia. Kaya sa lagay nga po nitong Aerox Turbo, kung doon pa lang sa Indonesia nasa 150,000 na yung presyo niya, paano na lang kaya kapag nandito na? Wala na, finish na. At yung kinatatakutan nga po ng karamihan, baka maulit na naman. Ay, out of stock po tayo sir, wala pong stock sir. Pero kung magbibigay ka ng 5K sir, marami tayong stock sir. Ganon nga po yung pwedeng mangyari. O diba? Magaling kang kupal ka. So hanggang dito na lang muna tayo mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba, bye. At pagpasensyahan nyo na rin ang boses ko para namang robot na support.